The Morning Show with DJs Miko and Claire. 97.5 DWOK-FM. Ito ang Hi, hello, good morning sa lahat ng nakikinig right now. Welcome to your favorite program. Welcome to The Morning Show. Dito pa rin sa 97.5. Kasama sa umagang ito, this is DJ Miku. And DJ And Claire. for today, ayan na, as promised, andito na naman po siya para pangaralan tayo all about kidney. Ayan, kidney health, ladies and gentlemen. Let's welcome Dr. Maria Agnes Padilla Soriano. Yes. Thank you. Buong pangalan ko Yes. Gusto ko yan. Gusto ko. Uy, thank you, Doktora, sa paregalo mo I love it. Okay lang. Salamat po sa mga bags. Palagi may pasalubong sa atin si Doktora. Oo. Okay, so- Pagpapasalamat dahil ang babait nyo, dalawa. Uy, thank you so Super much. bait. Ayan. And Doktora, ito na nga malapit na yung ating yung pa-free na opening sa about sa Yes, kidney. tomorrow na yan mga guys. Magbubukas tayo alas 8 ng umaga, matatapos ng alas 3 ng hapon. 2 batches, yung mga hindi makagising sa umaga, meron naman po sa hapon. Ganun po ba? So, meron tayong free RBS, uric acid, CBC urinalysis, no? Syempre, ibibipi rin namin kayo. And ito lahat patungkol, no? Tungkol sa yung prevention ba na wag magkasakit sa bato, okay? And then sa hapon magkakaroon uli ng another second batch of registration mga 1 o'clock, no? And then both meron pa ring free, and then of course hindi nawawala yung lay fora. Kasi education is part of the management ng treatment for prevention ng mga sakit sa bato. Ganoon rin sa mga diabetes, no? Lagi dapat ini-educate natin ang ating mga pasyente. Ayan. Gusto namin yan, Doktora, yung education para mas makahelp na mag-prevent ng sakit. So, let's talk about naman yung education about sa kidney nang ma-educate po lahat ng nakikinig din right now. Yes, kung kayo yung nakinig nung last Friday, tama ba? Opo. Oo. Sinabi ko kung anong nagkukos ng mga sakit sa bato, di ba? At sinabi ko yung mga do's and don'ts, no? So, ngayon, konting kaalaman lang, no? Ano bang bato? Actually, ang bato sa Tagalog, yung bato sa Tagalog, pero sa English, no, yung layman ang sabi nila, sa English, kidneys, no. Sa scientifico, renal. Kaya pag nakarinig kayo ng renal, it means kidneys, no. Tapos yun nga sa Tagalog, bato, no. Kapag sabi, may sakit ka sa bato, ano ba yun, no? Nagkaroon lang ng bato, yung pinakabato mo, okay? So ngayon, pag tatalakayin natin, ano ba ang bato? Or kidneys or renal, no? So actually, may dalawa po tayong kidney, sa right at sa left, The no? left and the right. Yes, the left and the right. Alam mo ba, napakaliit lang nito, no? 5 cm by 9.5 cm. Pero napaka-strong, no? Bakit? Kasi nag-aano lang naman siya, nagfi-filter, no? Ng 1,800 litro, no? Nililinis niya ang dugo natin kada minuto. And may 1,200 ml na dugo ang pumapasok sa yung bato. So 20% of the total circulation in the body is napupunta sa bato. Ganun siya ka-strong kahit na ang liit-liit niya, 20% ng total body fluids mo ay dumadaan sa bato, no? At nililinis niya ang 1,800 ml na dugo, no? So in short, nasabi ko na yung paglilinis, no? Maliban sa pagtanggal ng toxin o lason, no, sa ating dugo, rin siya, tinatanggal niya rin yung sobrang tubig. Kaya pag masyadong maraming tubig, mas madalas ang pag-ihi, okay? Also, tumutulong din siya sa pagkontrol ng presyon sa dugo, no? At siya din ang tumutulong sa tamang pagbalanse ng mineral at chemical, no? Sodium, potassium, calcium, magnesium, phosphorus, lahat 'yan binabalance ng ating bato. Kaya nga, no, tumutulong din siya sa paggawa ng pulang dugo, no? Mapapansin nyo, yung mga taong may sakit sa bato, na-anemic na. Kasi ang isa sa mga function ng ating bato is produce a hormone called
erythropoietin. At itong erythropoietin na to importante sa paggawa ng dugo, no? So, ang isa sa mga tumutulong din siya sa malusog ang buto, no? So, calcium, vitamin D, no? Tumutulong mapanatiling Kaya malusog ang buto. Oo. So, yun, ang daming trabaho ng bato. Kaliit-liit, pero sabi nga, small but terrible, no? Oo nga. Kaya dapat talaga inaalagaan natin yan. Actually, di ba nasabi ko kanina, may dalawa tayong bato. Alam mo ba na a man or a person or a human being can survive with only one Yes, kidney? Doc. Alam po namin yan. Wow, salamat naman. Kasi kaya nga yung iba nagdo-donate sa kanilang mahal sa buhay, no? Lalo na pag yung tao ay nangangailangan na ng kidney transplant. So, itong mga taong nasisira ang bato, ibig sabihin more than 50% of their kidney function is already damaged. Kaya kapag tumaas ang creatinine level mo, more than 50% na yon, naghihingalo na yung kaisa-isang kidney na natitira na nagso-survive at ilan na lang yung filtering mechanism niya. Okay? So, pag tinanong nyo, sino-sino ba ang pwedeng magkaroon? Lahat. Mapabata, mapa-teenager, mapa-adult, matatanda. Lahat pwedeng magkaroon ng kidney sa kidney problem. And uulitin ko lang, no, medyo makulit ako, pero ang mga cause ng pagkasira ng bato, yung uncontrolled diabetes, uncontrolled hypertension, no, yung mga kalalakihan dyan, yung lagi nagagout, no, usually kasi nagpo-form sila ng kidney stones, no. And even genetic or hereditary, yung tinatawag kong polycystic kidney disease, no? So, yon, lahat yon pwedeng magkaroon. Kaya napaka-importanteng pumupunta sa doktor, no? At chine-check ang blood sugar, na maganda ang control, ang blood pressure, no? Also, alam mo ba, kahit kapag overweight or obese, no? Pwedeng magkasakit sa bato, no? Kasi nababalutan ng taba at saka nahihirapan ang bato. Also, yung mga smokers, no? At pag ikaw ay nagkaedad 60 years old, no? Tumatanda na rin yung bato mo. The more na dapat magpa-check up sa doktor, no? Yung mga senior citizen natin, ha? Salamat sa Diyos, umabot ng 60, pero mas siyempre magpapasalamat tayong humaba pa ang buhay natin at umabot ng 100, di ba? So, napaka-importante pong magpa-check up sa doktor. Ayan, maraming salamat, doktor, sa mga information. We now know more about the kidney, yung function niya. And grabe, like we said, small but terrible. Tapos imagine, guys, yung napakaliit na organ na yun, pag nasira, apakalaking makina nung kailangan ipalit. Yung dialysis machine, di ba? So, alagaan po natin yung maliit na organ na yan at napakalaki yung papel niya sa ating overall health. Ayan. So, paano naman, doktora? Paano ba ginagamot yung merong chronic kidney disease? Okay. Actually, meron tayo ang talagang tinatawag na definitive treatment is kidney transplant. Kasi sira na yung bato, di dapat palitan, no? Pero ang temporary or tinatawag nating palliative is through hemodialysis or peritoneal dialysis, no? Kaya meron tayong itinayo na hemodialysis center, no? Para doon sa mga talagang hirap na ang bato at hindi na kayang magtrabaho, no? Kailangan na ng hemodialysis. Huwag po tayong matakot sa hemodialysis kasi siya ang nagsisilbing bato, tinatanggal niya yung dumi at sobrang tubig sa katawan, no? So it's a life-saving procedure, no? And yun nga, kapag regular ang hemodialysis mo, yung regular din na nalilinis ang dugo, no? Pagtagal ng sobrang tubig at pagwawasto ng balanse ng asin at acid base sa katawan, no? So, yun ang kailangan, no? Para at wag matakot pag sinabing
mukhang mahihemodialysis ka na. Although, syempre, laging may karapatan ng pasyente to say no or to say yes, no? Pero sana maintindihan nyo na ang hemodialysis ay tulong, no, sa mga taong, yun na nga, hindi na kayang magtrabaho ang bato, no? Or more than 50%, or ilan na lang natitira, halos 15% na lang out of 100 ang natitirang functional kidney, no? Ayan, so maraming salamat, doktora. Paano naman po yung part like halimbawa na okay, ayoko nang umabot sa punto na kailangan kong i-dialysis, ayoko na mapunta sa punto na kailangan ko magpagamot ng kidney. Yes! So paano natin siya pipigilan? Yun, tama. Alam mo, meron tayong dialysis, pero siyempre, katulad ng sinabi ko nung Friday, ayaw nating madialysis. So sa ngayon pa lang, no, napaka-importante na panatilihing normal ang presyon ng dugo, kontrolin ng blood sugar, wastong pagkain, ha? Hindi sobrang maalat, no? Regular na ehersisyo, uminom ng sapat na tabang na tubig, no? So iwasan ng asin, no? At also kapag ikaw ay for dialysis na, or halimbawa sira na ang bato mo, hindi mo na kailangan ang sobrang potassium na sa ating katawan, no? So yung potassium, pag tinanong mo saan nanggagaling, usually sa mga prutas, sa mga juice, no? Oranges, kamatis, no? Ito ay nililimitahan na. Kaya, no, habang bata, habang malakas, habang wala pang sakit, no, ayaw nating madialysis, no, ito ang dapat nating gawin, no. Ayan, talagang exercise is key. Pangalagaan yung katawan, healthy and balanced diet, and iwas sa masyadong maaalat. Ayan, sa ating mga Pinoy pa naman, we know we love flavorful ulam. Kasi nahihirapan ng bato. Huwag nating pahirapan ang bato natin with too much garbage, no? Sobrang asin, sobrang tubig, no? Maganda po ang tubig, pero hindi dapat po sapat lang, lahat ng sobrang hindi maganda. Maraming salamat, doktora. And we're gonna talk about more about nga dito sa ating kidney health. Sa ating pagbabalik po, very quick lang guys, and if meron po tayong katanungan, pwede tayong mag-send ng message sa 0920-553-3942. Again, 0920-553-3942. While the doctor is in, ask nyo na po yung mga questions natin, especially sa may mga kinalaman sa kidney health. Alright? 10:30, our time check is brought to us by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. The Morning Show with DJs Miko and Claire. 97.5 DWOK-FM. Ito ang Hi! We are back here at the morning show together with Dr. Soriano. Hello. Yes, ayan, muli tayo nagbabalik for more kidney health tips. And yes, nag-ask tayo ng mga questions sa ating mga listeners at meron ngang mga nag-send. Eto na from Nice. Doktora, kapag kunwari yung left kidney mo ay sira na, possible daw ba na mahawa yung nasa right? No, actually hindi naman talaga mahawa, but rather dahil sira na yung right mo, yung left mo pala, sorry. Dahil sira na yung left mo, mahihirapan yung right, no? Na kidney. Kumbaga, 'di ba? Parang ano yan, spare tire eh. Yung isa kasi talaga, tulungan sila, 'di ba? So pero kapag sira na yung isa, so lahat ng burden ng or trabaho, no? Mapupunta dun sa right. Kaya eventually, no? Iingatan nyo dapat yung natitirang right nyo. Dahil eventually, bibigay yan pag hindi nyo iningatan. So, it's not nahahawa, but rather it will eventually progress. And yun, because you're giving burden too much to your right, no, to the remaining kidney. Kaya dapat ingatan yan dalawang bato. Okay? Alright. Ano naman po, doktora, yung mga signs na parang na may problema na yung kidney? Actually, talagang, honestly wala talagang signs. Lahat ng sakit, Early? wala. Walang early? Kahit diabetes, kahit yung kidney disease, wala. Kaya, magkakaroon lang kapag medyo
Worst nasa pag malala advance na. Oo. Kaya napaka-importante talagang nagpapa-check up. Bigyan nyo na ng gift yung sarili nyo na kahit paano yung mga basic, no, na test, mapagawa, no. Bigyan nyo na ng regalo yan, no. Imbis na ang regalo nyo, tsokolate, kung ano-anong mga bags na ang dami-dami naman na hindi nyo magagamit. Mag-invest kayo sa inyong health, no? Punta kayo sa St. Agnes, Yes. located at number 15, 20th Street, West Bahak, no? Olongapo City, near Victoria Liner Compound. Ayan, kung ako sa inyo, pupunta na ako kasi libre. Bukas. Libre bukas. Libre. Bukas po hindi ngayon. Bukas po yung libre. Hindi rin everyday. So, Hindi everyday. Baka naman po, mahirapan na ako magbayad doktora, ng mga ano pong klaseng bills ko. test yung kailangang i-take para malaman na may problem sa kidney? Urinalysis po ba? Basic yun eh. Urinalysis, syempre, dahil yan, ganito na lang. Actually, di ba, nasabi ko kanina, yung kidney, no? 20% ng total, no, body fluids dumadaan doon. Nagfi-filter ng 1,800 ml kada minuto, no? And yun na nga, ang major excretory organ natin, one of the major is the kidney. At ang kanyang product, yun nga, ihi, no? Doon sa ihi kasi, ihi pa lang, ha? Marami ka nang makikita, abnormalities. Pero syempre, hindi mo yan kayang interpret. Dapat magpapa-check up sa doktor. Hindi yung titingnan mo, and then, bahala na si Batman. Ang Hindi hirap- po. Punta po sa doktor. Ang hirap po niyan, doktor. Parang alam mo yung parang tawas. Binasa mo yung Doktora, what you mean is, pag for example, nagpa-urinalysis ka, nakuha mo na yung result, pupunta ka sa Ipa-interpret mo doktor, sa doktor. para ma-explain niya anong meaning Yes, kung hindi. Although may reference value doon, sabi mo, ganito, ganon. Pa-check up ka. At saka, syempre, hindi lang ihi. Kasi connect yan eh. Dugo. Kung diabetes ka, di pa-test mo rin yung dugo mo. Kung high blood ka, di pa-test mo yung blood pressure mo. Tapos, syempre, yung CBC, importante. Dahil pag nagsisimulang ma-anemic ka, baka mamaya pumapalya na yung bato mo, ha? So, ang isa ding maganda, no, although medyo mahal, pero kung once a year naman gagawin nyo, pa-ultrasound kayo sa kidney. Oo, kasi makikita doon kung may bato sa bato. Makikita doon kung may namamaga, no? So, napaka-importante, no? Makikiusap lang ako sa ating mga listeners, no? Huwag magdoktor-doktoran. Ay, oo, Dok. Maraming Kasi ang dami mapapahamak. Yes, actually, kahit sa Facebook, maraming mga false information, mga fake news, no? So, legit, magpa-check up sa espesyalista na doktor, no? Kung sa diabetes, specialist sa diabetes. Ako po, espesyalista po ako sa diabetes at sa matatanda, no? Ngayon, kung sa kidney, sa nephrologist, no? Diyan sa St. Agnes, no? Yun nga, sa Prime Global, may mga espesyalista kami sa bato dyan, okay? So, ganun po, pa-check up kayo. Gift nyo na sa sarili nyo, no? Huwag nyo nang tipirin. Buhay yan, eh. Tsaka wala kayong titipirin kasi libre bukas. Bukas, magkita-kita tayo, libre. Gusto ko yan, doktor, iregalo na sa sa'yo. Parang give yourself the gift of life. Para humaba ang Invest life. in your health. Yes. So, sa mga nagtatanong, bukas po yan from 8 a.m. to 3 p.m. Libre yung RBS, libre yung uric acid, CBC, and urinalysis. May mga pa-free giveaways din and snacks, and may lay fora para matutunan natin about kidney disease prevention and the do's and don'ts para sa mga kidney disease patients. Diyan po yan sa Prime Global Renal Experts Incorporated Hemodialysis and Kidney Care sa St. Agnes. Located po sila sa second floor, St. Agnes Building number 15, 20th Street, West Bahak, near Victory Liner Compound. O kaya mag-text. Yes, mag-text kayo sa 0908-816-6516. Ayan, kuha na po ng ballpen at papel. Bigyan natin sila ng konting At time. saka para updated din sila, DJ Claire, yung i-like naman nila yung Facebook. Ay, oo. Like nyo na, guys, and Prime follow. Global Renal Expert Inc. So, para tapos kung may mahal kayo sa buhay, Marami po. na naghihimodialysis Yes. Ay, wala na. po.
Pwede naman, Sorry. pwede naman po. Kung may doktor kayo, sabihin nyo lang po sa amin at kami ang magkokontak ng doktor sa inyo. Oo. Thank you so much, Dr. Grabe. Magpa-reserve na po kayo, magpa-reserve na Naiiyak kayo. ako. Charot. Thank you po, Doctor. You're so kind. Salamat. Ang dami niyo pong palibre palagi. No? Oo, libreng Oo, bag. pag anniversary ng St. every time Agnes, may magkikita libre kami, din. like every time na babalitaan natin, uy, magbibisita si Dr. Soriano. Ay, ano kayang libre today? Anong Yes, libreng mga pa-check up? So, take this opportunity para malaman natin yung kalagayan ng ating katawan. Kasi tulad nga ng sinabi ni Doktora, hindi natin napapansin yung mga simptomas. Oo, unless pinatest natin. Yes. Oo. So, yeah, thank you so much, Dr. Soriano, for visiting us and Yes, thank you. telling us all about kidney disease. Marami tayong natutunan at sana marami din kayo natutunan. Maraming salamat sa inyong mga questions. And next week, makakasama po namin ulit si Doktora. So, Thank you. i-ready nyo Oo, lang yung mga every questions. Monday, nandito ako. Questions. Abangan Every nyo Monday. ako. Ayan, wait lang, iulit natin yung number. Baka sakal nakakuha na ng pen and paper yung mga Ayan. kababayan natin. Go. 0908-168-6516. Ayan po ang numero nila. I-text nyo lang po sila. Bukas po ito, 8 a.m. to 3 p.m. Pero again i-remind ko lang, pwede na po kayo magpa-reserve ng slots nyo. Oo, kasi meron kaming actually 12 units of hemodialysis slots. May sa ngayon, dalawang session pero hindi pa po nag-o-open. Mag-o-open house pa lang kami para mapasyalan nyo kung gusto nyo kaming dito na lang sa amin magpa-dialysis. Yung mga nagda-dialysis na po. Thank you. Thank you so much, Doktora. And yeah, let's look at the time. It's 10:43. Magbabalik kami ni DJ Claire para sa ating pag-uusapan ngayong umaga. So keep on listening to 97.5. 7.5. Thank you, Doktora. Thank you.